Marahil ay alam nyo na ang trahedyang pangyayaring ito na nangyari sa India at isa ang mga pamilyang ito sa mga nasawi. At ang taong ito ay naghahanap buhay sa London at pagkatapos ng 6 na taon ay gusto niya nang kunin ang kanyang pamilya upang sila ay manirahan na sa London. Pero hindi nila inaasahan na ganito ang kanilang sasapitin, na ganito ang mangyayari sa kanilang buong pamilya. Go to now ye that say, today or tomorrow we will go in such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Ito po ang isa sa sinasabi ng Book of James, na meron talagang mga tao na ganito ang kanilang iniisip. Lahat naman tayo ay gusto natin maging preparado sa ating buhay, pero ito ang hindi nila inaasahan. May mga tao na gustong i-prepare ang kanilang future, kaya't gusto nila pumunta sa isang lugar upang magkaroon ng kikitain, upang magkaroon ng hanap buhay. Pero alam nyo ang sinasabi ng Biblia, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanish it away. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, wala naman talagang masama na maghanda o mag-prepare para sa ating mga pamilya dahil tayo ang inaasahan bilang magulang, bilang may pamilya, bilang may anak. Pero tignan mo rin ang buhay, kaibigan, dahil hindi talaga natin nalalaman kung ano ang mangyayari bukas. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Kaya yan yung pinapaliwanag ng James chapter 4 verse 14, na ang buhay ng tao ay isa lamang parang singaw, na pagdakay nandyan, maya-maya ay mawawala na. At ganyan din yung nangyari, kahalintulad doon sa aksidente na nangyari sa eroplano doon sa India, na merong isang pamilya na nag-ibang bansa upang maghanap buhay, at nung siya ay okay na, gusto niya nang kunin ang kanyang pamilya, hindi niya malalaman na ganyan pala ang kanyang sasapitin. Hindi niya nalalaman na meron palang trahedya na nag-aabang sa kanilang pamilya. At ganun din tayo mga kaibigan, mga kapatid. Sa buhay na ito, walang kasiguraduhan sa mangyayari sa araw ng bukas. Ang pinakat dapat mong titiyakin na ang iyong kaligtasan, ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay may relasyon sa ating Diyos. Dahil tatandaan natin, kahit ano pa ang yaman na maipon mo, kahit ano pang pagre-ready mo sa mundong ito, hindi mo malalaman kung ano ang mangyayari sa iyo sa bukas. Kaya't mahalaga na anuman ang mangyari, meron man trahedya na dumating sa iyong buhay, meron kang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit anuman ang dumaan na pagsubok sa iyong buhay, anuman ang kahinatnan ng iyong buhay dito sa mundong ito, ay nakakatitiyak ka dahil meron kang Kristo sa iyong puso. Kaya't ang nakakalungkot lang yung naubos mo na yung oras, panahon at lakas mo sa mundong ito na ginugugol mo upang buhayin lang ang iyong pamilya, upang bigyan lang ng future ang iyong pamilya. Hindi po masama ang lahat ng yan. Pero ang nakakalungkot na ginawa mo ang lahat ng yan, pero hindi mo man lang natiyak ang iyong kaligtasan. Hindi mo man lamang nabigyan pagkakataon na magkarelasyon sa ating Panginoon, na magkaroon ng relasyon sa ating Diyos. Dahil ganyan hinalintulad ng Biblia ang ating buhay na parang isang singaw lamang. Kaya't gaano ka nakakatiyak ngayon na napapanood mo pa ang bidyong ito, na ang iyong buhay ay nandyan pa bukas, na sa isang araw, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, ay meron ka pang buhay at humihinga ka pa. Kaya't kaibigan, kung hindi ka pa nagkakaroon ng relasyon sa Diyos at hindi ka pa sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon ang pagkakataon, walang masama na mag-abroad ka, walang masama na maghanap buhay ka. Basta tiyakin mo sa iyong puso na tinanggap mo muna ang Panginoong Jesucristo bago ang lahat, dahil hindi mo malalaman kung ano ang mangyayari sa iyong buhay. Kaya dumating man ang mga ganyang trahedya at sakuna at problema at pagpapasakit ng mundong ito sa iyong buhay, nakatitiyak ka na meron kang Kristong tinanggap sa iyong buhay. Dumating man yung panahon na parang singaw na lang yung buhay mo at mapapawi ka na sa mundong ito, hindi ka dapat mangamba, kaibigan, kapatid, dahil meron kang Kristo na iyong tagapagligtas. At isang bagay pa, huwag mo nawang ubusin lang ang iyong oras sa mga bagay ng mundong ito. Dapat mo rin bigyan ng oras ang ating Panginoon, dahil pagka dumating ka na sa puntong yan at hindi mo na kayang igalaw ang iyong katawan, nagkaroon na ng pangyayaring hindi maganda sa iyong buhay, hindi ka na makakapaglingkod sa Diyos. Kaya't habang may lakas ka pa, may oras ka pa, may pagkakataon pa, ikaw na nanonood ngayon sa Facebook, ay maglingkod ka na sa Diyos. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.